Nagsimula ang kwento sa masayang kasalan ni na Jinwoo at Yeonyi. Punong-puno ng saya ang araw na yon at akala nila habang buhay na nilang makakasama ang isa't isa. Pero mabilis na nagbago ang lahat. 2 buwan pa lang matapos silang ikasal, na aksidente si Jinwoo at tuluyang nakoma. Dahil dito halos gumuho ang mundo ni Yeonyi. Nawalan siya ng gana sa buhay at araw-araw na lang niyang pinapanood ang video ng kasal nila, umaasang kahit papaano ay mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Yeonyi sa airport para sunduin ang kambal na kapatid ni Jinwoo na si Jinho. Pagkarinig sa sinapit ng kapatid, agad itong umuwi mula sa ibang bansa para dalawin si Jinwoo. Pagkakita pa lang ni Yeonyi kay Jinho, natigilan siya. Halos imposibleng paghiwalayin ng dalawa dahil sobrang magkamukha nila. Pagdating sa bahay, sinabi ni Jinho na pansamantala muna siyang titira roon habang inaalagaan ng kapatid. Hindi agad nakasagot si Yeonyi. Kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Dahil sa totoo lang, hindi siya komportable na makasama sa iisang bahay ang lalaking kamukhang-kamukha ng asawa niyang nasa koma. Sa huli, pumayag na rin si Yeonyi na pansamantalang manatili si Jinho sa kanilang bahay. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang napapansin na may kakaibang pakiramdam sa tuwing kasama niya si Jinho. Dahil halos magkapareho sila ng mukha ni Jinwoo, pakiramdam niya ay parang naroon pa rin ang asawa niya. Lalo pat palagi siyang sinasamahan at hindi siya hinahayaang malungkot ng mag-isa. Isang araw, habang naglalakad, pinalakas niya ang loob nito at hinikayat na huwag mawalan ng pag-asa, dahilan para unti-unting maging komportable si Yeonyi sa kanya. Kinagabihan, muli niyang binantayan si Jinwoo sa ospital. Hawak ang kamay ng asawa, paulit-ulit niya itong kinausap at hiniling na sana ay magising na ito para maibalik ang dati nilang masayang buhay. Kinabukasan, isang magandang babae ang dumating upang bisitahin si Jinwoo. Pagpasok nito sa silid, bigla nitong hinalikan ang lalaking nasa koma habang ipinapahayag ang tunay nitong nararamdaman. Sakto namang nasaksihan ni Yeonyi ang lahat mula sa labas ng pinto. Mas lalo siyang nagulat nang mapansing bahagyang gumalaw ang paa ni Jinwoo matapos ang halik ng babae. Sa sobrang gulo ng isip niya, tahimik na lang niyang pinanood ng babae. Pagkaalis, agad namang pumasok si Yeonyi. Sinubukan din niyang halikan ng asawa. Umaasang magkakaroon ito ng parehong reaksyon pero walang nangyari. Hindi niya maintindihan kung bakit sa halik ng ibang babae ay nagkaroon ito ng reaksyon, pero sa kanya ay wala man lang pagbabago. Unti-unti siyang nilamon ng selos, lungkot at sama ng loob. Sa di kalayuan, tahimik lang na nasaksihan ni Jinho ang buong pangyayari. Ilang araw ang lumipas, kinausap ng doktor si Yeonyi tungkol sa kalagayan ni Jinho. Ayon dito, patuloy na lumalala ang kondisyon nito at kung magpapatuloy iyon, malaki ang posibilidad na hindi na ito magtatagal. Nang marinig iyon, halos mawalan ng pag-asa si Yeonyi. Kinabukasan, kasama si Jinho, nagpasya siyang umakyat ng bundok para balikan ang lugar kung saan sila unang nagkakilala ng asawa niya. Habang nakatayo sila sa tulay, bumalik sa alaala niya ang unang pagkakataong tinulungan siya ni Jinho at binuhat siya noon. Dahil sa mga alaalang iyon, lalo niyang namiss ang mga panahong magkasama pa silang masaya. Pagsapit ng gabi, nagkuwentuhan sina Yeonyi at Jinho hanggang madaling araw. Sa sobrang sarap ng usapan, hindi nila namalayang unti-unti na silang nadadala ng kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Kinabukasan, habang pauwi sila, biglang ipinarada ni Jinho ang sasakyan sa gitna ng isang tahimik na kagubatan. Nagkatitigan lang silang dalawa at ilang sandaling walang nagsalita. Habang lumilipas ang bawat segundo, lalo nilang naramdaman ang matagal na nilang pilit itinatangging emosyon hanggang sa nauwi ito sa isang ana-ana. Pagtapos, biglang tumunog ang cellphone ni Yeonyi. Galing iyon sa ospital at agad niyang nalaman ang balitang matagal na niyang hinihintay na gising na si Jinwoo mula sa kanyang koma. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at dali-daling nagtungo sa ospital. Pagdating nila roon, laking gulat nila nang makitang maayos na ang kalagayan ni Jinwoo. Mali pala ang naging hula ng doktor noong nakaraang araw. Unti-unti nang bumubuti ang kondisyon niya at pinayagan na rin siyang makauwi. Habang nasa biyahe pa uwi, napansin ni Jinwoo ang kakaibang kilos ng asawa at ng kambal niyang kapatid. Ramdam niyang may inililihim ang dalawa, kahit wala siyang matibay na ebidensya. Kinabukasan, niyaya niya si Jinho na maghanap ng apartment para magkaroon ito ng pansamantalang matutuluyan at hindi na kailangang manatili sa bahay nila. Habang magkasama sila, inamin ni Jinwoo na noon pa man ay sinabi na niya kay Yeonyi na siya ang lalaking tumulong dito sa tulay noong una silang nagkakilala. Ngunit ang totoo, si Jinho talaga ang nagligtas at bumuhat kay Yeonyi noong araw na iyon. Isang gabi habang magkasama sina Jinwoo at Yeonyi sa banyo, hindi sinasadyang matawag ni Yeonyi ang asawa sa pangalang Jinho. Agad siyang natigilan at dali-daling lumabas ng silid. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nakumpirma ang hinala ni Jinwoo.
Naniniwala siyang may namumuong damdamin sa pagitan ng kanyang asawa at ng sarili niyang kambal. Dahil dito, napuno siya ng galit at sama ng loob. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin mawala sa isip ni Yeonyi si Jinho. Sa huli, tinawagan niya ito at hiniling na magkita sila. Hindi nagtagal, dumating siya sa apartment ni Jinho. Pagkabukas ng pinto, agad niyang niyakap ang lalaking nasa harapan niya sa paniniwalang si Jinho iyon. Ngunit nagkamali siya dahil ang lalaking niyakap niya ay si Jinwoo, ang sarili niyang asawa. Pinigilan ni Jinwoo ang galit na nararamdaman at nagpanggap na siya si Jinho upang makita ang tunay na nararamdaman ni Yeonyi. Muli silang nag-ana-ana at ipinagpatuloy ang pagpapanggap. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang totoong si Jinho. Agad namang nagalit si Yeonyi nang mapagtanto niyang nilinlang siya ni Jinwoo. Doon niya tuluyang inamin sa sarili ang katotohanang matagal na niyang itinatanggi ang taong tunay niyang minahal ay hindi ang asawa niyang si Jinwoo, kundi ang kambal nitong si Jinho. Sa bandang huli, nagkaharap sina Jinwoo at Jinho sa isang tulay habang bumubuhos ang malakas na ulan. Punong-puno ng galit si Jinwoo dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng sarili niyang kambal at inagaw pa ang pagmamahal ng kanyang asawa. Ipinaliwanag naman ni Jinho na noong una, gusto lang niyang damayan at aliwin si Yeonyi. Ngunit habang tumatagal, hindi niya namalayang nahulog na rin ang loob niya rito. Lalong nagalit si Jinwoo nang marinig ang pag-amin na iyon. Nauwi sa matinding suntukan ang kanilang pagtatalo sa gitna ng tulay. Maya-maya, dumating si Yeonyi upang pigilan ang dalawa pero huli na ang lahat. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, biglang nadulas si Jinwoo at muntik nang mahulog sa bangin. Agad siyang sinubukang sagipin ni Jinho at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit hindi kinaya ng lakas niya ang bigat ng kapatid kaya pareho silang nahulog sa kailaliman. Pagdating ni Yeonyi sa tulay, wala na siyang inabutan. Tanging isang locket na may litrato ang nakita niyang naiwan sa lupa. Hindi man lang niya naabutan ang dalawang magkapatid. Makalipas ang ilang panahon, nakatanggap si Yeonyi ng isang liham mula kay Jinho. Nalaman niyang buhay pa ito ngunit dahil sa nangyaring aksidente, hindi na siya muling makakalakad. Sa huling bahagi ng liham, hiniling lamang ni Jinho na alagaan ni Yeonyi ang kanyang sarili at mamuhay ng maayos. Doon nagtatapos ang kwento ng pelikula. Minsan, mas masakit ang katotohanan, pero mas mapanira ang kasinungalingan. At isa pa, kung may kambal ang jowa mo, siguraduhin mo munang tama ang niyayakap mo ha. Joke lang guys. Pero ikaw, sa tingin mo ba si Yeonyi ang tunay na may kasalanan? O si Jinwoo dahil nagsinungaling siya sa simula pa lang? O baka si Jinho dahil pinatulan niya ang asawa ng kapatid niya? Drop mo ang wild reaction mo sa comments ha. Curious akong malaman kung kaninong side ka. At kung nag-enjoy ka sa recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang solid na movie recaps.